Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Kasmot. Iyan po kasi ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Hilig ko po ang hiking at camping. Madalas akong mag-solo camp noon. Tuwing weekend po, sa halip na sumama ako sa aking mga kaibigan upang mag-happy-happy, ay nasa mga camping site po ako nagre-relax. Mas gusto ko po kasi ang ganoon dahil nababawasan ang stress at negativities ng sistema ko sa tuwing ginagawa ko po ito. Isa po sa mga hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko ay nang mag-camp po ako sa isang maling bundok. Taong 2001, mula sa Valenzuela, bumiyahe po ako sakay ng aking motorsiklo papunta sa isang camping site sa Tanay, Rizal. Wala pong nakakapasok na sasakyan sa lugar na iyon kaya kinakailangan ko pang iwanan sa isang parking lot sa ibaba ng bundok ang aking motor. Naroroon na din sa lugar ang registration office para sa mga umaakyat ng bundok kaya dumiretso na po ako doon. Walang tour guide doon dahil hindi naman kalayuan ang campsite. Alas 9 na po ng umaga nang simulang kukuyabari ang trekking paakyat sa camp. Habang naglalakad ay may nakasabay po akong isang magandang babae. Alam kong sa camping site din ang punta nito dahil sa malaking bag na nasa kanyang likuran. Sinubukan kong kausapin ang babae. Ngumiti naman ito at nagpakilala ito sa pangalang Luwalhati. Nakipagkamay ako at nagsabay na kaming maglakad paakyat ng bundok. Nalibang ako sa pakikipagkwentuhan kay Luwalhati kaya nawala na po sa isip ko ang paligid. Noong makaramdam ako ng pangangalay ng mga binti ko ay doon ko naisip kung bakit napakatagal yata naming marating ang camping site. Ayon kasi sa detalye na nabasa ko ay 15 minuto lamang ang layo noon mula sa parking area. Nagpalingalinga ako at napansin kong tila nag-iba na ang paligid. Hindi rin nagbago ang sikat ng araw. Tinignan ko ang relong pambisig ko at nagulat ako dahil hindi na ito gumagana. Nanatili lamang ito sa oras na 9:13 AM. Tinapik-tapik ko pa nga ang relo at nang hindi pa rin gumana ay hinubad ko na ito at inalog-alog naman. Automatic po ang relo ko at ilang buwan pa lang nang bilhin ko iyon kaya nakapagtatakang hindi na gumagana. Lumapit po sa akin si Luwalhati, Kuya Bari, at tinapik ako sa balikat. Sabay aya na magpatuloy na raw kami sa aming paglalakad para makapag-set up na raw kami at makapagpahinga. Sumunod naman ako kay Luwalhati na hindi pa rin nawawala ang pagtataka sa mga nangyayari. Maya-maya pa, narating namin ang isang patag na lugar na may mga nakatayo ng tent. May mga nagpapaapoy at naghahanda na ng mga pagkain nila. Kaagad ko namang inilabas ang tent at itinayo ito. Noong matapos akong mag-setup ay naupo muna ako at pinagmasdan ang paligid. Ramdam ko ang pagtama sa aking pisngi ng mamasa-masa at malamig na hangin. Napapikit ako at pinakiramdaman ang kapaligiran. Habang ginagawa ko iyon ay bigla akong nakarinig ng isang boses ng lalaki. "Umalis ka na dito habang may oras pa." Napabalikwas ako sa gulat. Nagpalinga-linga ako sa paligid at hinanap kung sino ang bumulong sa akin. Pero wala namang malapit na camper sa akin maliban lamang kay Luwalhati na abala pa rin sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ngumiti ito sa akin at tinanong kung ayos lang ba ako. Tango lamang ang naisagot ko. Muli kong tinignan ang aking relo pero hindi na talaga ito gumagana. Maya-maya'y nakaramdam na ako ng gutom kaya sinimulan ko nang ilabas ang mga gamit sa pagluluto upang maghanda ng makakain.
Habang nagsasaing ako'y bigla ko na namang nadinig ang bulong na umalis na raw ako sa lugar na iyon habang may oras pa. Kuya Bari, ramdam na ramdam ko yung hininga sa aking tenga ng kung sino mang bumubulong na iyon sa akin. Ngunit nang lingunin ko ito, wala naman akong nakikitang tao. Medyo nainis na nga ako dahil pakiramdam ko ay pinagtitripan ako ng kung sino sa mga naroroong kapwa ko camper. Tumayo ako at tinitigan isa-isa ang mga naroroon, ngunit ang lahat ay abala at wala ni isa ang lumingon sa akin. Kahit naiinis ako ng mga oras na iyon ay ipinagpatuloy ko ang paghahanda ng aking makakain. Nang matapos ako sa pagluluto ay hinanap ko si Luwalhati upang alukin sana na sumabay na sa akin sa pagkain, ngunit hindi ko siya makita. Sinilip ko rin ang kanyang tent pero wala siya ron. Nang pabalik na ako sa aking tent ay nakaamoy ako ng tila ba may nabubulok na hayop sa paligid. Umikot ako sa tent at gano'n na lamang ang galit ko nang makita ko ang isang patay na pusa sa likurang bahagi ng aking tent. Wala naman ito roon bago ako magtayo ng tent, kaya sa tindi ng galit ko, sumigaw ako at sinabing kung wala silang magawa ay huwag nila akong pagtripan dahil hindi ko sila uurungan. Tiningnan ko isa-isa ang lahat ng tao sa mga nakatayong tent sa di kalayuan sa aking pwesto, ngunit ni isa sa mga ito ay walang lumilingon. Patuloy lamang sila sa kani-kanilang ginagawa, kumakain, nag-iinom, nagtatawanan. Ang iba na may naghaharutan pa nga na tila hindi ako naririnig o nakikita. Lalapit na sana ako sa grupo nang makaramdam ako ng pagtapik sa aking balikat. Kuya Bari, paglingon ko ay halos masuntok ko ang taong tumapik sa akin. Isa yung matanda na may gulagulanit na damit at sirasirang sombrero na yari sa buli. Nakatitig ito sa akin at biglang nagsalita na umalis na raw ako sa lugar na iyon habang may oras pa at kung gusto ko ba daw makabalik sa aking pamilya. Biglang nagtayuan po ang mga balahibo ko sa katawan nang tumalikod sa akin ang matanda. Napakaraming ugat ng halaman ang nakadikit sa likod nito at kulay abo na ang balat na may naglalabasang mga insekto. Dali-dali akong pumasok sa aking tent at inayos ang aking mga gamit. Itinapon ko na rin ang niluto kong mga pagkain. Nang maitiklop ko ang aking tent ay siya namang pagsulpot ni Luwalhati at tinanong ako kung bakit ako naglilikpit. Pautal-utal kong sinabi kay Luwalhati ang tungkol sa matanda at ang mga sinabi nito sa akin. Pero tinawanan lang ako nito at tumalikod sa akin bago naglakad pabalik sa kanyang tent. Dali-dali naman akong naglakad paalis sa lugar at doon ko lang napansin na hindi pa rin nagbabago ang liwanag ng araw sa lugar na iyon. Lilingon sana ako nang makita ko sa isang malaking puno sa aking unahan yung matanda at nagsalita ito na wag daw akong lilingon dahil hindi na ako makakaalis pa sa lugar na iyon. Kahit kating-kati akong lumingon ay sinunod ko ang sinabi ng matanda at nagpatuloy lamang ako sa paglalakad papalayo sa lugar na iyon. Kuya Bari, pakiramdam ko noon ay nakalutang ako sa hangin at tila ba walang laman ang aking ulo dahil sa magkahalong pagod at kilabot sa mga nangyayari sa akin ng mga oras na iyon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad at nang makaramdam ako ng pagod ay sandali akong huminto para uminom ng tubig. Nagpalingalinga ako sa paligid pero hindi ko na makita ang dinadaanan namin kanina ni Luwalhati. Puro malalaking puno at makakapal na halamang gubat lang ang nakikita ko. Nag-umpisa na akong mag-alala sa sitwasyon ko.
Hindi ko na alam ang aking gagawin. Sanay naman ako sa mga bundok at gubat, pero sa pagkakataong iyon, tila ba nawala lahat ng mga nalalaman ko. Sinubukan kong maglakad muli at hinanap ang daan, pero hindi talaga ito makita. Naghalo na ang nararamdaman kong pagod, takot at gutom, pero pinipilit ko pa rin itong indahin dahil sa kagustuhan kong makalabas nga sa gubat na iyon. Kuya Bari, hindi ko na kinaya pa ang pagod at bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na rin alam ang mga sumunod na nangyari pagkatapos nun. Nang magmulat ako ng mga mata, ay medyo nanlalabo pa ang mga paningin ko. Nakakarinig ako ng mga tawanan at kwentuhan sa paligid. Nang luminaw po ang paningin ko, ay halos mapaluha ako dahil sa pinaghalong kilabot at pagkabigla. Sa kadahilanang naroroon na naman ako sa campsite at nasa loob ako ng aking tent na kanina lang ay iniligpit ko na. Bumangon ako at lumabas sa tent. Una kong nakita ang mga niluto kong pagkain. Nakapwesto ang mga ito gaya ng dati bago ko itinapon. Nanlalamig na ang buo kong katawan ng mga oras na iyon kasabay ng pakiramdam na naiihi at nadudumi na ewan dahil siguro sa tindi ng takot. Hindi ko na maipaliwanag kung anong nangyayari kaya dali-dali akong naglakad papalayo sa lugar nang hindi na inililigpit pa ang aking mga kagamitan. Habang papalayo, napansin kong magdadapit hapon na. Lakad-takbo na ang ginawa ko, Kuya Bari, pero tila ba hindi ako nakakalayo sa lugar na iyon dahil dinig na dinig ko pa rin ang usapan at tawanan ng mga nagkakamp doon. Hindi ko na rin inabala pa ang aking sarili na lingunin man lang ang pinanggalingan ko dahil sa matinding kagustuhang makaalis na roon. Nang makarinig ako ng lagaslas ng tubig, ay kaagad ko itong hinanap. Pero habang humahakbang ako papalapit dito, ay parang papalayo naman ng papalayo ang tunog nito. Manhid na ang aking mga paa at tuyong-tuyo na ang aking lalamunan. Kaya napahawak ako sa isang malaking puno ng kahoy habang habol hiningang nakayuko. Gusto ko nang umiyak at magsisigaw ng mga oras na iyon, pero naisip kong wala namang makakarinig sa akin dahil sa itsura ng kinaroroonan ko ay alam kong walang sino man ang maaaring maligaw doon. Halos mawalan ako ng pag-asang makakaalis pa ako roon dahil hindi ko na maihakbang pa ang aking mga paa sa sobrang pagod at gutom. Nararamdaman ko ring anumang oras ay maaari na naman akong bumagsak at mawala ng malay. Sinubukan kong mag-usal ng dasal pero biglang nawala sa aking memorya ang mga salitang bumubuo sa dasal na Ama namin. Wala akong maalalang kahit anong dasal. Ultimo ang pag-sign of the cross ay hindi ko magawa. Nang muling magdilim ang paningin ko ay huminga ako ng malalim at tumingala sabay pikit ng mga mata. Doon ko lang nabanggit ng buo ang dasal na Aba, Ginoong Maria. Nang matapos ko ito ay nakaramdam ako ng ginhawa at pagmulat ko ay halos mapasigaw pa ako nang makita ko si luwalhati na nasa aking harapan na at nakangiti. Nagsalita ito at tinanong ako kung aalis daw ba ako nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Kuya Bari, alam kong may kakaiba kay luwalhati ng mga sandaling iyon, pero nang ilahad niya ang kanyang mga kamay at sinabing ihahatid niya ako sa daan pabalik, ay hindi ako nagdalawang isip na hawakan ang kanyang palad. Pinapikit niya akong muli at inutusang sundin lang ang kanyang mga sasabihin kung gusto kong makaalis ng maayos sa lugar. Sinunod ko si luwalhati
kahit sobra-sobrang kaba ang nararamdaman ko. Habang naglalakad kami ay muli ko na namang nadinig ang kwentuhan at tawanan sa paligid ko. Napahawak ako ng mahigpit sa kamay ni Luwalhati at mas diniinan ko pa ang pagkakapit. Ilang minuto lang at pinahinto na ako ni Luwalhati sa paglalakad. Dahan-dahan akong nagmulat ng aking mga mata at ganoon na lamang ang gulat ko dahil naroon na kami ni Luwalhati sa paanan ng bundok. Kuya Bari, takang-taka ako dahil maliwanag na naman ang paligid at parang hindi nagdaan ang gabi. Napansin ko rin na nasa lapag ang aking backpack. Nakaayos ito na tila ba hindi man lang nagalaw ang mga gamit. Nagpasalamat ako kay Luwalhati sa paghahatid sa akin. Ngumiti lang ito at nagpaalam na at sinabing kailangan niyang balikan ang mga gamit niyang naiwan sa campsite. Napasalikop ako ng aking mga palad at napahilo sa mukha habang tinitignan si Luwalhati na naglalakad papalayo. Doon ko din naalalang tignan kung anong oras na. Saktong 9:15 pa rin ng umaga. Napansin kong gumagana na muli ang orasan. Nang damputin ko ang aking backpack ay isang grupo ng mga may edad na lalaki ang lumapit sa akin at tinanong ang pangalan ko. Kuya Bari, hindi ako makapaniwala sa mga sinabi nila. 3 araw na daw nila akong pinaghahanap. Tinanong nila ako kung saan ako nagpunta at nang ituro ko sa kanila ang dinaanan namin ni Luwalhati ay napaantanda ng krus ang ilan sa kanila dahil ayon sa mga ito ay sa maling bundok daw ako napadpad. Kilala raw ang bundok na iyon na nangunguha ng mga hikers at campers. Tinanong din nila ako kung hindi ko ba daw napansin ang mga barbed wires na nakaharang sa daanan at ang malaking sign na no entry. Nang muli kong tignan ang dinaanan namin ni Luwalhati ay laking gulat ko nang makita ko roon ang isang puting signboard na may nakasulat nga na no entry. Kaagad akong dinala sa klinikang naroon din sa parking area upang suriin ako. Ayon sa nurse na naroroon ay kailangan ko din daw magpatingin sa doktor upang makasigurong walang anumang sakit ang nakuha ko sa gubat sa loob ng 3 araw. Kuya Bari, ang buong akala ko po'y tapos na ang hiwagang dinanas ko sa gubat na iyon. Ngunit iyon pa lang pala ang umpisa ng dadanasin kong paghihirap. Pag-uwi ko ay kaagad akong nagpa-check up sa doktor. Maayos naman daw ako, bukod sa slight dehydration ay wala naman daw silang nakikitang problema. Nang gabing iyon ay naisipan kong mag-unwind kung kaya't bumili ako ng beer at cornic. Pumuesto ako sa balkonahe ng bahay namin sa 2nd floor. Habang umiinom ay iniisip ko ang mga pangyayari. Naitanong ko sa aking sarili kung sino nga ba si Luwalhati at bakit siya bumalik sa lugar na di ko mawari kung anong hiwaga ang gumabalot. Habang humihit-hit ako ng sigarilyo ay nadako ang aking tingin sa tapat ng bahay namin. Bakanting lote ito, Kuya Bari, na ginagawang tambayan ng mga lasinggero sa lugar. May mga kalalakihang nag-iinom roon na hindi ko naman kilala kung sino-sino. Ilang minuto rin akong nakatitig sa kanila at noong tunggain ko ang laman ng aking baso ay isang pamilyar na muka ang nakita kong nakatayo sa likuran ng isang lalaking nag-iinom. Ito yung matandang lalaking nagpaalis sa akin sa campsite. Nakatitig ito sa akin at ngumisi na animoy nakakaloko. Halos masamid ako dahil sa pagkagulat ko, Kuya Bari. Sa taranta ko ay dali-dali akong pumasok sa loob ng aking silid at doon na ipinagpatuloy ang pag-inom ng beer.
Kaagad naman akong nakatulog matapos kong ubusin ang 1 litrong beer na nainom ko. At iyon na ang pinakahuli kong naalala dahil ang mga susunod na bahagi nitong kwento ko ay si nanay na ang nagkwento sa akin. Ayon sa kanya, 12:00 ng gabing iyon ay bigla daw akong nagsisigaw. Pawis na pawis at hindi nila ako magising-gising. Punong-puno rin ng ugat at dahon ng puno ang aking higaan. Nang huminto ako sa pagsigaw ay pinunasan ako ni nanay ng bimpong basa dahil inaapoy na raw ako noon ng lagnat. Dahil sa lakas ng pagsigaw ko ay nagising ang mga kapitbahay namin at kumatok sila sa bahay. Nakiusap naman si nanay sa kumpare niya na kung maaari ay maitakbo ako sa ospital. Pagdating Kuya Bali sa pagamutan, nagsimula na raw akong magsuka ng kulay itim na parang burak at may mga kasamang ugat ng halaman. Ayon sa resulta ng isinagawang test sa akin ay nagkaroon daw ako ng bakterya sa sikmura na maaaring nakuha ko sa pag-inom ng tubig at pagkain ng mga ligaw na halaman sa gubat na hindi ko nailuto ng maayos. Halos 1 linggo ang lumipas po nang magkamalay ako. Hindi ko na maramdaman noon ang aking mga paa at hinang-hina ako. Muling nagsagawa po ng test sa akin at nakitang mayroon akong parasite sa spinal column na posible daw dahilan kung bakit hindi ko maigalaw o maramdaman man lang ang aking mga paa. Halos sumuko na ako noon, Kuya Bari, dahil sa sinasabi ng doktor na mawala man daw ang parasite ay 50-50 ang tsansa kung makakalakad pa ako. At isa pa ay napakamahal ng gagastusin sa rehabilitasyon upang makalakad akong muli. Nagtagal pa ako ng higit 2 linggo sa ospital upang maobserbahan. Nang papaubos na po ang aming ipon, kung kaya't nagpasya na po akong lumabas dahil wala din namang nangyayari sa mga pag-inom ko ng mga gamot. Bumagsak na rin ang katawan ko at lumiit na rin ang mga hita at binti. Kinausap ko si nanay na baka hindi doktor ang kailangan ko kung hindi isang albularyo. Naniniwala naman si nanay sa mga ganoon kaya nakumbinsi ko siya at pagka-uwi namin ay kaagad na siyang naghanap ng magaling na albularyo. Una naming nilapitan ay isang manggagamot na taga Cavite. Mataas siyang maningil pero ipinangako niyang mapapagaling niya ako. Tumagal ng halos 1 buwan ang ginagawang ritual gamutan ng albularyong ito. Ngunit wala akong nakikitang pagbabago kaya nagpasya akong magpahanap ng ibang manggagamot. Isang kapitbahay namin ang nagtanong kay nanay tungkol sa kalagayan ko. Nagrekomenda naman ito ng isang magaling daw na manggagamot na kilala bilang si Ka David. Sinubukang lumapit ni nanay sa manggagamot at kaagad naman itong nagpaunlak na suriin ako. Dito namin nalaman na hindi basta-basta ang sitwasyon ko. Kaagad na nagsagawa ng gamutan si Ka David at habang nag-uusal siya ng mga salitang hindi ko maunawaan ay bigla akong nakaramdam ng pagkaantok. Ayon kay nanay ay ilang minuto lamang at bigla daw nagbago ang boses ko. Naging boses matanda ito at galit na galit kay Ka David. Alam nilang may kung anong nakasapi sa akin ng mga oras na iyon kaya hindi na rin napigilan ni nanay ang mapaiyak. Nang simulang magtanong ni Ka David sa nakasapi sa akin ay puro pagtawa lang daw ang sinasagot nito. Pero sa bandang huli ay nagsalita din daw ito dahil sa pagpapahirap ng manggagamot at sinabing kukunin na raw ako nito dahil hindi daw ako nababagay sa mundo ng mga tao. Kailangan daw ako sa kaharian nila at ipapakasal sa kanilang prinsesa upang magpakarami. Iyak daw ng iyak noon si nanay dahil sa mga nadidinig at nasasaksihan niya.
Habang nag-uusal ng mga orasyon si Kadavid ay panay daw ang suka ko ng mga putik, tuyong dahon at mga ugat ng halaman. Kuya Bari, tumagal ng halos 1 oras ang ginagawang gamutan ni Kadavid bago tuluyang nagapi ang nakasanib sa akin. Noong magmulat ako ng aking mga mata ay wala akong maalala. Ang pagkakaalam ko lamang ay nakatulog lang ako. Pero nang makita ko ang nagkalat na putik sa sahig at mga tuyong dahon at ugat ng halaman, ay nakaramdam ako ng panlalamig sa buong katawan at kinilabutan ako ng katakot-takot. At doon ay ipinaliwanag ni Kadavid ang mga nangyari. Ayon sa kanya, nakursunadahan daw ako ng isang taga-ibang lugar kaya sinundan ako hanggang sa aming bahay. Isa daw itong elementong naninirahan sa mga bundok at mapunong lugar. Bihira daw itong kumursunada ng mga lalaki, kaya tiyak daw na may kung ano sa akin ang nagustuhan nito. Kuya Bari, itinanong ko rin sa manggagamot ang tungkol kay Luwalhati, pero hati ang kanyang naging kasagutan tungkol dito. Maaaring ito raw si Maria Capra, ang Diyosang pumapangalawa kay Maria Makiling at tagapangalaga ng mga hayop daw sa kagubatan. Dahil sa kanyang sinabi ay nangilabot muli ako. Makalipas lang ang 1 buwan ay unti-unti ko nang naigagalaw ang mga binti ko at unti-unti nang bumabalik ang timbang ko, Kuya Bari. Sa ngayon po ay nakakalakad na akong muli at bumalik na ang dating sigla ko. Madalas pa rin akong mag-camping, Kuya Bari, na mag-isa. Ngunit tinitiyak ko na ngayon na hindi na ako muling magka-camping at hindi na magagawi doon sa maling bundok. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan niyo po at sana'y mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Kasmot. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Masarap balik-balikan sa alaala ang mga makaluma nating tradisyon na nauso noong ating kabataan. Nakakalungkot lamang isipin na karamihan sa mga ito ay unti-unti nang nawawala sa ating mga bagong henerasyon. Maraming kabataan ngayon ang hindi na naniniwala na ang mundo natin ay puno pa rin ng mga kakaibang nilalang. Mga nilalang na piling tao lamang ang nakakaranas at nakakakita. Tulad ng mga aswang, engkanto, duwende, mga espiritong ligaw, mga multo at kaluluwa. Siya nga po pala, Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elizardo. Ako ay 67 anyos po sa kasalukuyan. Isang balo at kasalukuyang nakatira sa bahay ng aking anak dito po sa Quiapo. Ang ibabahagi ko pong kwento ay karanasan ko at ng aking mga kaibigan noong aming kabataan. Ipagpaumanhin sana ng ibang taga-subaybay ng inyong channel kung hindi ko natutukuyin ang eksaktong mga lugar sa aking kwento. Hindi ko na rin po babanggitin ang tunay na pangalan ng mga taong may kaugnayan sa aking karanasan. Hindi ko kasi tiyak kung nais din nilang ibahagi ang aming karanasan. Kaya't mainam na hindi ko na lang po babanggitin ang kanilang mga tunay na pangalan. Tubong Bulacan po ako, Kuya Bari. Sa isang maliit na baryo sa Bukawi po ako isinilang at lumaki. Kapwa Bulakenyo po ang aking mga magulang at parehong reliyoso at mapamahiin. Mga ugaling minana pa sa mga ninuno na mga lahing Espanyol. Sila po kasi yung mga makalumang uri ng mga magulang, yung mga tipong istrikto at madisiplina.
Kaya't lumaki kami ng aking dalawang nakatatandang kapatid na babae na may takot sa mga magulang at may respeto sa kanilang mga patakarang pinapairal po sa bahay. Lumaki kaming disiplinado at reliyoso. Marahil dahil sa impluwensya na rin ng aming mga magulang. Palibhasa ay pareho itong panatiko sa pagsunod ng mga tradisyon na para sa amin po ay hindi naman po masama. Sa katunayan nga, ang mga ito ang nagbigay buhay at kulay sa panahon ng aming mga kamusmusan. Ang mga tradisyong ito ang humubog ng aming pagkatao at mga paniniwala. Ang mga ito po ang bumuo ng aming kabataan at nagbigay ng mga masasaya at kakaibang mga karanasan. Kahit ngayong matanda na po ako at may mga anak at apo na rin, ay hindi mawawaglit sa alaala ko ang maraming magagandang karanasan na hatid po ng mga tradisyong kinamulatan ko sa aming mga magulang. Ang tunay na kaligayahan ng mga bata tuwing araw ng Kapaskuhan. Sariwa pa sa aking alaala ang pakiramdam ng pananabik at siyang dulot ng tunay na diwa nito para sa amin. Sabi po kasi ng aking inang noon, ang Pasko raw ay para sa mga bata. Hindi ko rin malilimutan ang nakakapuyat na mga paggising sa madaling araw para sa panata ng aming pamilya sa simbang gabi. Naniniwala po kami noon sa sabi ni inang na kapag natapos namin ang 9 na gabi ng pagsisimba ay matutupad daw ang anumang aming mga inaasam sa buhay. Naalala ko rin noon, Kuya Bari, tuwing gabi ng Noche Buena ay hindi kami nalilimutang gisingin ng aming inang pagpatak ng 12:00 ng gabi upang salubungin ang bagong taon. Saka kami patatalunin ng makailang beses upang tumangkad daw kami. Pagkatapos ay bibigyan kami ng takip ng kaldero at isang sansye upang lumikha ng ingay gamit ito. Ang sawi pa nga ni inang ay para umano itaboy ang malas at makapasok ang swerte. Saka pa lamang kami nito papayagan na kumain ng kung anong handa na mayroon kami sa aming hapagkainan. Kadalasan pa nga po ay puro minatamis at kakanin. Hindi ko rin malilimutan ang saya ng masaganang kainan tuwing piyesta. Ang magagarbong Santa Cruzan at parada ng sagala tuwing buwan ng Mayo. Ganon din ang kalubatkanang pag-awit ng pasyon tuwing mahal na araw. Subalit hindi ko talaga makakalimutan sa lahat ay ang araw ng mga santo at araw ng mga patay. Dito po kasi ako nagkaroon ng kakaibang karanasan. Isang karanasan na nagturo sa aming magbabarkada ng isang malaking leksyon. 15 anyos na ako noon nang magsimula akong sumama sa mga lakad ng mga kabataan sa amin. Sa edad kong iyon pa lamang ako natutong bumarkada. Palibhasa ay nagbibinata ika nga at may alam na ring mga munting kalokohan. Hinahayaan din naman po kami ng aming mga magulang na makipaglaro at sumama sa mga kapwa naming kabataan noong kami ay maliliit pa. Hanggang sa aming pagbibinata ay naroon pa rin naman ang disiplina at paghihigpit, ngunit pinapayagan naman kami kung nararapat lamang. Lalo na po kung ang pupuntahan naming lakad ay mga makalumang kasiyahan na may kaugnayan sa aming pinaniniwalaang mga tradisyon. Tulad ng mga pabasa, panonood ng sinakulo at pangangaluluwa. Opo, Kuya Bari, dahil noon po sa amin sa Bukawi ng kabataan ko ay uso pa ang pangangaluluwa. Paborito ko po ito dahil nailabas ko kasi dito ang aking talento sa pagtipa ng gitara at pagkanta. Ganoon din ang aking mga natatagong kapilyuhan. Ngunit ngayon na lang na matanda na ako na nalaman ko na ang tradisyon ng pangangaluluwa ay katumbas ng trick or treat sa ibang bansa. Ang mga kabataan ay nagtutungo sa mga bahay-bahay na alam nilang nagluluto o may mga handa para sa araw ng mga patay kinabukasan.
Kapag ka nakapili ka na ng bahay ay tatapat sila sa bintana o pintuan nito upang maghandog ng ilang mga awitin. Habang kumakanta ang iba sa grupo ay mayroon namang kasamahan na naghahanap ng mga makukuhang pagkain sa labas. Kaugalian na po kasi na kapag ang isang bahay po ay tinapatan ng mga nangangaluluwa ay dapat na magbigay ng pagkain o kakanin ang may-ari ng bahay. Kadalasan inilalagay na ito ng mga may-ari ng bahay sa mga labas ng kani-kanilang mga pintuan o kaya'y bintana. Minsan nakasabit na sa dingding upang kukunin na lamang ng mga nangangaluluwa sa kanila. Ang iba naman ay talagang galante at iniimbitahan pang tumuloy sa loob ng bahay nila ang mga manganganta upang makisalo sa kanila. Pagkatapos ay pababaunan pa ito ng mga handa nilang pagkain at kakanin pag-alis. Subalit may mga bahay na hindi talaga nagbibigay sa mga manganganta. Ang iba naman ay nakakalimutang palitan ang mga pagkain at kakanin na nakuha na ng mga unang nangangaluluwa sa kanila. Kung kaya't wala nang nakukuha ang mga sumusunod. Sa mga ganito ay maraming kalukuhan kaming naiisip ng aking mga kabarkada. Sila nga po pala si Tobias, Ramon at Ignacio. Ang mga kalukuhang iyon, Kuya Bari, ay itinuturing pa rin naman na bahagi ng tradisyon ng pangangaluluwa. Kapag ka ang bahay kasi na natapatan namin ay walang ibinigay, ay maaari naming kunin ang mga bagay na maibigan namin sa loob ng kanilang bakuran. Hindi kami pwedeng ireklamo sapagkat bahagi ito ng kaugalian at tradisyon. Kadalasan po ay kinukuha namin ang tig-iisang kapares ng mga tsinelas at bakya na makita namin sa pintuan. Ibabalik na lang namin ito sa susunod na taon ng pangangaluluwa kapag may naibigay na ang may-ari. Minsan, kapag itinago ng may-ari ng bahay ang kanilang mga tsinelas, ay tinatangay naman namin ang kanilang mga halaman. Minsan naman may mga alagang manok na nangingitlog ay kinukuha namin ang mga itlog nito. Kung wala namang itlog ay ang manok mismo. 18 na po ako noon, Kuya Bari, nang muling sumapit ang araw ng pangangaluluwa o Halloween sa Ingles. Nagkayayaan na naman kami ng aking mga katropa na sina Tobias, Ignacio at Ramon na mga luluwa. Balak namin puntahan noon ay ang bahay ng balo na si Mang Horacio. May bisita kasi itong magandang dalagang galing umano sa probinsya nito sa Siquijor. Sigurado na ba kayo sa bahay ni Ka Horacio tayo unang pupunta mamaya? Nag-aalangan kong sagot. Paano naman hindi ako makakaramdam ng pag-aalinlangan, Kuya Bari? Naalala ko noong nakaraang taon ay pinahiran namin ng dumi ng kalabaw ang pintuan ng bahay nito. Hindi kasi ito nagbigay ng kahit na ano. Wala naman din kahit anong interesanteng bagay na nakita kami sa kanyang bakuran para matangay. Abay, oo tol, hindi pwedeng palagpasin ang pagkakataong makakilala tayo ng magandang dalaga na hindi taga rito. Abay, halos lahat yata ng dalaga dito sa atin ay mga kadugo natin at hindi pwedeng ligawan. Kung hindi kasi pinsan at pinsang makalawa ay malayong kamag-anak pa rin. Mahabang litanya ni Tobias. Totoo naman po kasi ang sinabi nito, Kuya Bari. Halos lahat ng pamilyang Taal na taga sa amin ay magkakamag-anak. Gaya na lamang naming magbabarkada na mga magpipinsang makalawa. Pero kasi, tol, baka kasi galit sa atin yun dahil sa ginawa natin noong nakaraang taon, di ba? Nag-aalala ko pa rin tugon. Hindi yun. Ano ka ba? Taga rito ang yumaon niyang asawa na si Katalin, kaya tansya ko nakabisado pa rin niya ang kaugalian natin dito. Pagpapalakas loob ni Tobias sa amin. Kaya mga tol, maging mahusay kayo sa pagkanta ha. Nang sa ganun, tayo ay patuloyin para makaduupang palad naman natin ang magandang binibining bisita niya. Sabat naman Ignacio na noon ay parang kinikilig-kilig pa sa pananabik
dala ang aming mga sulu at ilawan, ay muli nga kaming nagkita-kita kinagabihan. Sa bungad ng landas papuntang bukid naming piniling magtagpo dahil ito ang daang malapit sa bahay na pakay namin. Nakatira kasi si Kakang Horacio sa dulo ng baryo na kung tawagin namin noon ay dulong bukid. Sadyang malalayo talaga ang agwat ng mga bahay sa amin, Kuya Bari. Pero ang bahay nito ang pinakamalayo sa mga kapitbahay. Tansya ko nga po noon ay nasa 20 minutos na normal na lakad ang layo nito mula sa dako kung saan mas maraming mga kabahayan. Bagamat malalayo pa rin nga sa isa't isa, ay nagkakatanawan pa naman ito. Hindi po katulad ng dulong bukid na nasa malayo talaga. Babagtasin pa ang maliliit na daang pantao na talahiban at makugon naman ang magkabilang gilid. Sa pinakadulo ng daan ay may mangilan-ngilang puno ng bulak at puno ng duhat na lalong nagpapahiwalay nito sa karamihan ng mga bahay sa baryo. Kahit nga may kaunting kaba, ay nagtuloy pa rin kami sa aming pakay. Nakakailang kanta na ay wala pa ring imik ang nasa loob ng bahay. Patapos na kami noon sa aming huling kanta nang sa wakas ay bumukas din ang dahon ng pinto. Laking tuwa pa namin dahil ang mismong dalagang bisita talaga ang nagbukas at bumungad sa amin. Sinalakay kami ng nerbiyos at pagkatyope nang imbitahan kami nitong pumasok. Nagdadalawang isip pa nga kami noong mga panahong iyon kung pauunlakan ito dahil bigla naming narinig ang boses ng matandang si Ka Horacio. Natatakot kami na baka kami nito sitahin at pagalitan. Nakakahiya sa kanyang pamangkin kung malalaman nito ang ginawa naming kalokohan noong 1 taon. Ngunit dala ng pagiging mga maginoo at pagsunod sa kaugalian ay nagpaunlak kami. Maupo muna kayo at tatawagin ko ang tiyo. Ani ng dalaga sa amin at saglit kaming iniwan. Habang nakaupo kami sa kanilang sala ay hindi namin maiwasan noon, Kuya Bari, ang igala ang aming paningin sa kabuuan nun. Sa ilang taon na ng bahay na iyon sa dulo ay noon pa lang kami nakapasok doon. Palibhasa ay talagang sasadyain ito dahil nga malayo. Agad naming napansin ang isang parang munting altar. Nasasapinan lamang ito ng malinis na mantel at may samnong mga kumpol na bulaklak. Mayroon ding 2 kandilang may sindi at sa gitna ng munting lamesa ay may mga nakalapag na mga kakanin at isang bote ng alak. Para saan kaya yan? Paanas na tanong ni Ramon noon na ang tinutukoy ay ang mga kakanin at alak sa altar. Hindi ko na nagawang umimik dahil biglang lumabas ang matandang lalaking dayo. May dala itong mga binalot na lutong ulam at ilang minatamis. Mabuti at muli ninyong nadalaw itong aking dampa. Pasensya na kayo noong 1 taon at talagang ako'y hindi naghanda. Nalugi kasi ako sa aking pananim na pakwan kaya kinapos ako noon. Nakangiti nitong bungad sa amin. Kuya Bari, hindi ito kababakasan noon ng pagdaramdam sa kapilyuhang ginawa namin. Ka Horacio, kami po ang pagpasensya ninyo. Dala lang po iyon ng nakaugalian dito sa atin. Hinging paumanhin din namin dito sa kasabay-sabay na tumayo upang magmano. Yun ba? Naku, kalimutan na ninyo yun. Ang mabuti pa, saluhan ninyo kami ng aking pamangkin na kumain. Pag-aanyaya sa amin ng matandang si Ka Horacio habang pinagkukuhanan nito ang mga kakanin at alak sa altar at inilapag sa katapat naming mesa. Hindi naman napigil ni Tobias noon ang mag-urirat tungkol sa mga kakanin at alak na kanina ay nasa altar. Sinabi naman ni Ka Horacio
na iyon ay para umano sa kaluluwa ni Katalin at sa iba pang mga kasama nitong bisita. Ayon pa sa matanda, ang mga kaluluwa daw ay dumadalaw din sa mga bahay-bahay tuwing araw ng mga patay. Ito daw kasi ang araw na piyesta ng mga kaluluwa, kaya't naglalagay siya ng mga kakanin at alak pagkat ito ang paborito ni Katalin noong nabubuhay pa ito. Kaya nga raw bawal ang tumayo o humarang sa pintuan kapag araw ng pangangaluluwa at araw ng mga patay. Hindi raw makatuloy kasi ang mga kaluluwa sa bahay. Hindi ko alam noon kung bakit bigla akong kinilabutan, Kuya Bari, dahil sa sinabi ni Ka Horacio. Yung tipo ho na parang bigla kami nagkaroon ng mga kasamang hindi nakikita. Para bang may ibang mga bisita pa sa loob ng bahay bukod po sa amin. Nang matapos kaming kumain ay inalok kami ni Ka Horacio. Natikman naman ang mga kakanin at alak na kinuha niya sa altar para sa mga kaluluwa. Masarap daw iyong kainin dahil hindi na nakakaumay. Malilibang kami habang naghuhuntahan. Ngunit binilinan kami nito sa anumang mapunan namin ay huwag naming papansinin o sasabihin. Baka raw kasi magtampo ang mga kaluluwang nasa paligid. Dala ng kuryosidad na malaman kung anong lasa ng kinainan ng kaluluwa ay sinubukan nga namin itong tikman. Tutal ay may pahintulot na ako mula kay Tatang at pwede na akong uminom ng alak noon. Subalit ganun na lamang po ang aming pagtataka nang matikman ang mga iyon. Lahat po kasi iyon, Kuya Bari, ay wala ng lasa. Hindi namin alam kung sadyang hindi talaga nilagyan ng pampatamis ni Ka Horacio ang mga kakanin. Pero ang alak po, Kuya Bari, ay selyado pa at bago, kaya imposibleng ito'y nahaluan na ng tubig para mawalan ng lasa at amoy. Dahil sa kakaibang lasa ay nalimutan ni Tobias na bawal magtanong o pumuna. Bakit ho matabang yata at walang lasa ito, Ka Horacio? Namimilog pa nga ang mga matang urirat ni Tobias. Sinaway naman kaagad ito ni Ka Horacio. Ganun pa man ay sinagot pa rin siya ng matanda. Dahil nga raw sa kinain na ito ng mga kaluluwa ay matabang na. Marahil daw maraming kasama si Katalin kaya halos naubos ang lasa at amoy. Hanggang sa daan pa uwi ay pinag-uusapan namin yun. Hindi talaga kami makapaniwalang kumakain talaga ang mga kaluluwa. Natagalan kami kina Ka Horacio sapagkat nakipagkwentuhan pa kami sa pamangkin nitong nakilala naming si Celia ay inabot na kami ng antok. Kaya nagpasya na lang kaming maghiwa-hiwalay na at magkanya-kanyang uwi para magpahinga. Hindi na kami tumuloy sa ibang bahay na pakay namin para mangaluluwa. Noong mag-isa na lamang akong naglalakad sa daang patungo sa amin, ay nakaramdam ako bigla ng kaba. Ngunit hindi ko iyon gaanong pinagtuunan ng pansin. Noong nasa bungad na ako noon ng daang paliko sa amin, bigla naman akong nakaramdam ng pamimigat ng aking mga paa. Kasabay ng paggapang ng hindi ko mapigilang kilabot sa aking buong katawan. Pakiramdam ko po noon, Kuya Bari, ay biglang lumamig ng sobra ang buong paligid. Saglit akong tumigil sa aking paglalakad at nakiramdam. Pakiwari ko kasi ay para bang may nakasunod sa akin. Parang nararamdaman ko pa nga ang malamig na hininga nito na dumadampi sa aking punong tenga na may halong paos na bulong. Lalo tuloy akong kinilabutan at bahagya pang nanginig ang aking mga kamay na may hawak sa aking sulo at gitara. Napansin ko rin kasi na parang hindi nag-iisa ang aking anino.
Para bang may iba pa akong kasama na nasasakop ng tanglaw ng aking sulo. Dahan-dahan akong pumihit upang alamin kung may nakasunod nga sa akin. Wala naman akong inaasahang makikitang nakakakilabot o nakakatakot dahil hindi naman ako naniniwala noon sa mga nilalang ng dilim tulad ng aswang o ano paman. Ang sa akin lang, Kuya Bari, ay nais ko lang matiyak na walang nagbibiro o nananakot sa akin. Subalit, ganoon na lamang ang pagkahindi ko nang sa aking paglingon ay makita kong may 3 malalaking itim na nilalang sa aking likuran. Ang bilog at mapupulang mga mata lamang nito ang makikita kung walang liwanag dahil sa labis na kaitiman. Halos panawa na ako ng ulirat nang ilabas pa nito ang mahaba at manipis nitong dila. Kumiwal-kiwal iyon palapit sa mukha ko na lalong nagpangatog sa aking mga tuhod dahil sa takot. Literal na saglit akong hindi nakahinga sa labis na hilakbot, Kuya Bari. Ibinok ako ang aking bibig para sumigaw, ngunit walang tinig na lumalabas sa aking lalamunan. Lintik po ang pangangatog talaga ng buo kong katawan noon dahil sa tindi ng aking pagkasindak. Pagkatapos nun ay bigla pang humangin ng malakas. Dahil humihina na ang liwanag ng aking sulo, ay agad itong namatay na parang sinadya pa. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang manalangin na lamang sa aking isipan. Lahat na yata ng santo na kilala ko ay binanggit ko na at hiningian ng tulong para lang makakilos ako. Nang sa wakas ay naigalaw ko na nga ang aking katawan, saka lamang ako nakabawi ng hininga. Yung balibag ko sa dala kong gitara ay lintik sa bilis at ako'y biglang pumihit at simbilis ng sibat na kumaripas na ako ng takbo. Inisang iglap ko lang yata noon ang medyo may kahabaang daan pauwi sa amin. Ngatal at tulo ng luha at pawis, pati uhog na, at nagsisigaw ako habang tumatakbo. Hindi ko noon alam kung papaano kong nakuhang narating ang amin gayong may kadiliman ang daan. Iyong sipa ko sa aming tarangkahan at iglap na pasok sa nakabukas naming pintuan ay parang magic yata. Subalit, akala ko'y tapos na. Dahil halos mabaliw ako sa sindak nang biglang may bumungad sa akin ang isang babaeng mukhang bangkay na umahon sa hukay. Halos luwa na ang mata nito at nakalaylay na ang pisngi nito na halos agnas na. Kitang-kita ko ang bumubuka-bukang puro na butong bibig nito. Halos pangapusan na ako ng hininga sa labis na panghihilakbot. Iyong sigaw ko talaga ng gabing iyon na parang mapapatira na ako ng litid sa leeg ay sobra. Hindi ko na alam kung anong mga pinagsasabi ko hanggang maramdaman ko na lamang na parang hinihila ako sa karimlan. At dahil sa tindi ng takot ko ay tila nawalan ako ng malay. Nagising na lamang po ako kinabukasan na nasa aking papag at may basang bimpo sa aking noo. Nanginginig din ako sa sobrang taas ng lagnat. Naririnig kong tinatanong ako ng aking inang at ditse pero hindi ko maintindihan dahil siguro sa pagdidiliryo. Pinilit kong dumilat, ngunit muli na naman akong sinuklaban ng takot at nagsisigaw. Isang kalansay na naman kasi ang nakita kong nakatunghay sa akin at parang nais akong sakalin nito. Iyong pasag at sigaw ko, Kuya Bari, ng mga oras na iyon ay hindi ko na alam kung gaano kalakas. Hindi na yata malaman ng inang ko kung papaano ako papapayapain. Hanggang napagod na lamang akong kasisigaw at kapapalag dahil sa hindi ko naman magawang tumayo. Nakatulog muli ako dahil sa pagod na balot ng takot. Dahil nga tila kakaiba
ang mga nakikita ng inang at tatang ko na mga reaksyon ko ay nagpatawag ito ng isang mantatawas. Napag-alaman nila na ang lagnat ko ay sanhi ng labis na takot at sindak. Ayon pa sa nakita ng mantatawas, nalaman nilang ako'y napagkatuwaan daw ng mga kaluluwa. Pinayuhan sila nito na magpatay ng manok na puting dumalaga bilang pakikipag-ayos sa kaluluwang natuwa raw sa akin. Lutuin daw ang manok at ilagay sa altar kasama ang ilang minatamis, kakanin at alak para sa mga kaluluwa. Samahan na rin daw ng sigarilyo dahil baka may kaluluwang dumating na naninigarilyo noong buhay pa. Tiyakin lamang umano na walang haharang sa pintuan mula sa oras na ilagay sa altar ang mga pagkain hanggang sa kinabukasan para daw gumaling na ako. Lahat ng sinabi ng mantatawas ay buong puso namang sinunod ng aking kapamilya, Kuya Bari, na may lakip na pananampalataya. Nagtaka pa nga sila nang di nga naglipat ang isang araw ay nawala ang aking lagnat na para bang nagdahilan lamang. Nawala na rin ang mga nakahihindik at nakakatakot na nilalang na nakikita ko tuwing dumidilat ako. Nalaman ko noon mula kay tatang na sina Tobias, Ramon at Ignacio man ay nagkasakit din ng katulad ng sa akin. Nilagnat din daw ang mga ito at nagdideliryo dahil sa labis na takot sa mga nakikita nilang nakakahindik na mga nilalang. Lumalabas, Kuya Bari, na pare-pareho pala kaming nagkaroon ng mga nakakatakot na karanasan mula nang manggaling kami sa bahay nila Ka Horacio. Tulad ko, Kuya Bari, sinundan din pala ng mga nakakatakot na nilalang ang mga ito ng gabing iyon sa kanilang pag-uwi. Lahat ng takot na naranasan namin, Kuya Bari, ay dahil lamang sa kakanin at alak na para sa mga kaluluwa na pinuna namin dahil wala nga itong lasa. Bagpas hanggang ngayon po ay talagang hindi ako makapaniwala na nangyari ito sa akin. Ngunit paminsan-minsan ay mayroon pa rin sumasagi sa gilid ng aking mga mata. Tila parang nakasilip pa rin sila sa akin at magpahanggang ngayon ay hindi na po nawala iyon. Isang aral ang natutunan naming magpipinsan. Isang karanasan na muntik ng kumitil sa aming mga buhay dahil lamang sa alak at kakanin ng mga ibang nilalang. Hanggang dito na lang po ang aking pagbabahagi ng aking karanasan. Sana po ay mapag-iwanan ito ng kaunting leksyon na kapag ka bawal ay bawal. Sundin natin ito sapagkat ang mundo natin, kahit na umuunlad at binabago pa ng teknolohiya, ay nababalot pa rin ng hiwaga. Walang masama kung irerespeto natin ang pag-iral ng ibang nilalang para mabuhay tayong lahat ng mapayapa. Salamat po, Kuya Bari, kung mapipili po ninyo ang aking kwento. More power po ulit sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Elizardo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.